Hinamak na manugang. Kabanata 666. Napaiyak si Shu Chun kaya hindi siya makahinga. Isa siyang middle school girl at matagal nang hindi nakakapasok sa trabaho. Umasa siya sa asawa na magbukas ng kumpanya para kumita ng pera. Nanatili siya sa bahay upang maging isang mayamang asawa. Kadalasan, ito ay pagpapaganda o pamimili. Kung hindi maganda ang mood niya, papagalitan niya ang mga maids. Nasanay na siya sa buhay ng isang mayamang asawa. Ngayong ang kanyang asawa ay biglang nagmamadaling bumalik sa bahay ng kanyang ina, si Shu Chun ay nataranta at nagsisi. Patuloy siyang umiiyak at humihingi ng tawad. Sa kasalukuyan, ang net worth ng kanyang asawa ay hindi bababa sa 100 hanggang 200 milyon. Ang mga ligaw na babae sa labas ay nagnanasa sa ari-arian ng kanyang asawa at nag-iisip ng mga paraan para yumaman. Matanda na siya ngayon at wala nang ibang pagpipilian kundi ang magsaya sa buhay. Kung ang kanyang asawa ay magmadaling bumalik sa tahanan ng kanyang ina, ang kanyang magagandang araw ay magwawakas. Si Feng Gang, nakakapadala lang ng isang bangkos ng mga pulang pakete, ay mabilis ding nagpadala ng mensahe. Uncle Hua, hindi ko inaasahan na darating talaga ang boss mo. Karangalan ko na idagdag ka sa WeChat group ng Shu family. Sa ngalan ng Shu family, gusto kong magpasalamat sa iyo, pati na rin kay Third Master Jiang at si Chairman Li. Bagamat siya ang boss ng construction company, ang isang maliit na kumpanyang tulad nito ay wala sa yan capital. Mayroong ilang mga proyekto sa pagtatayo, at kailangan niyang ngumiti ng paumanhin at magbigay ng mga regalo. Si Uncle Hua lang ang makakatulong sa kanya. Ang kanyang tiyuhin, si Shu Qiming, nakakalipat lang sa kanyang bagong tahanan, ay mabilis ding tumalon at nagpasalamat sa kanya sa isang papuri. Maging si Shu Old Master ay nagpadala ng ilang voice message sa nanginginig na boses, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa ilang malalaking shot. Si Shu Chun lamang, na nagdulot ng malaking sakuna, ang patuloy na umiiyak at nagmamakaawa sa kanyang asawa na patawarin siya. Gayunpaman, ang saloobin ni Lu Ziming ay matatag. Matagal na siyang naiinis sa babaeng mukhang dilaw na ito. Ngayong sinira na ng matandang babaeng ito ang kanyang negosyo, ayaw na niya itong panatilihin. Sa sandaling ito, biglang may naisip ang isang kamag-anak ng pamilya Shu at mabilis na nagpadala ng mensahe. At yun, si Rendong ay hinayla ni Alex Dixon sa grupo. Mabilis na hanapin siya at mag-isip ng paraan. Humingi ng tawad kay Rendong at tingnan kung maaari mong tabyusin ito. Naalala din ni Shu Chun at mabilis na nagpadala ng mensahe. Alex, nandyan ka ba? Kanina lang masama ang pakikitungo ni tita sa iyo. Patawarin mo sana si tita at tulungan mo akong mahanap si Boss Ren. Niloloko ka lang ni tita. Nagkamali ako. Maikli ang paningin ko. Nakita ko ang biyenan mo at ang pamilya niya na nang-aagaw ng mga pulang pakete. Wala akong nagawang mang-agaw. Kaya naman kinukutya kita. Pasensya na. Jane, napag-alitan kita sa barkada kanina. Humingi ng tawad si tita sa iyo at nakiusap na sabihin mo sa asawa mo at hilingin sa kanya na ipahayag ang nararamdaman niya kay Boss Ren. Kung hindi, ibabalik si tita sa tahanan ng kanyang ina. Patuloy na humingi ng tawad si Shu Chun kay Alex Dixon. Ang kanyang saloobin ay lubhang mapagpakumbaba. Nang makita ni Uncle Hua at ng iba pa ang grupo ng pamilya Shu na nagkakagulo, mataktika silang umalis sa grupo at hindi nasangkot sa mga usapin ng pamilya Shu. Tuldok. Sa opisina, natapos na ni Alex Dixon ang pagtawag sa telepono. Casual niyang sinulyapan ang telepono at saka ibinaba. Mukhang kinakabahan si Wang Lisu. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at ngumiti ng paumanhin. Boss Dixon, may espesyal na red packet limit ang binuksan ng kumpanya para sa iyo, pero ngayon naubos na. Tinawagan ko si Boss Ren at ang iba pa, pero nagpumilit silang sumama sa grupo para batiin ako. Huwag mo akong sisihin sa pakikialam. Wala lang. Umiling si Alex Dixon. Umalis si Uncle Hua at ang iba pa sa grupo pagkatapos ipadala ang pulang pakete, at si Direk Ren ay pinalayas ni Shu Chun. Bukod pa rito, tamad siyang mag-alala tungkol sa mga kamag-anak ng Shu family. Ang tinalakay niya kay Renan ay ang paggawa ng Red Fescue wine. Nagplano siyang maghintay hanggang sa maitanim ang pulang fescue sa Pharmacist Pavilion, at pagkatapos na lumaki ito, gagamitin niya ito sa paggawa ng alak. Pagkatapos ay ipakikilala niya sa merkado ang serye ng alak ng gamot sa pangangalagang pangkalusugan.
Sa kabilang panig, si Alex Dixon ay hindi tumingin sa WeChat group, ngunit si Helena, na nanatili sa grupo, ay agad na nakaramdam ng pagmamalaki at tuwa. Nakita ni Shu Chun na hindi siya pinansin ni Alex Dixon, kaya tumalikod na lang siya at purihin si Helena. Afeng, mapatawad ba ako ng manugang mong si Alex Dixon? Pagdating mo sa Yan Capital sa ibang araw, ililibre kita at hihingi ng tawad. Helena, ang mga bagay na nagawa ko sa nakaraan ay dahil sa aking pagkahumaling. Maaari mo akong tulungan sa pagkakataong ito sa account na tayong lahat ay miyembro ng Shu family. I'm begging you, Feng. Kung guluhin ko ang negosyong ito para sa asawa ko, tatapusin ko na. Binaliwala na ni Shu Chun ang kanyang mukha at nagmamakaawa kay Helena sa mahinang boses. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa kanya at tinawagan pa siya ng personal. Mahigit 10 beses na hinintay ni Helena na tumunog ang telepono bago niya sinagot ang telepono ng buong pagmamalaki. Sinadya niyang hinintay si Shu Chun na matapos ang paghingi ng tawad at pagkatapos ay sarkastikong sinabi ang higit sa 100 salita para mailabas ang lahat ng galit na dinanas niya sa nakaraan. Lalo na't magaling siyang manayra ng mga tao. Nagpatuloy siya sa pagbulyaw hanggang sa hindi na makapagsalita si Shu Chun ngunit natiis lamang ito. Sa wakas, si Helena ay napag-alitan at mayabang na sinabi, ang aking manugang ay maraming kilala sa malalaking amo at maliit na bagay para sa kanya ang tumulong ngunit. Ano lang? Mabilis na tanong ni Shu Chun. Malamig na bamantong hininga si Helena at sinabing, nakipagrelasyon ang aking manugang. Pinakain niya tayo at bawal gumastos ng mga regalo. Huwag mong sabihing gusto mong bayaran ko ang perang ito. Ako ang magbabayad, ako ang magbabayad. Naunawaan ni Shu Chun nang marinig niya yon, sabihin mo sa akin ang isang numero at agad kong ililipat ang bill sa iyo. Bakas sa panlabas na anyo ang paghamak ni Helena ngunit sa puso niya, sumasabog siya sa tuwa. Kasalukuyan siyang walang pera at maging ang villa ay binawi ni Alex Dixon. Sa sobrang galit niya ay hindi siya makatulog sa gabi at nag-iisip ng mga paraan upang makakuha ng pera. Pinipigilan ni Helena ang kanyang pananabik at sadyang nagkunwaring problemado. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan siya, sinabi niya, pinsan, alam mo ring I treat ang ganoong kalaking boss sa isang pagkain. Dapat ay pumili ka ng mabuti. Kung tungkol sa pera, bigyan mo lang ako ng 1,000,000. Sobra. Tumalon ang kilay ni Shu Chun at sumakit ang kanyang laman. Wala siyang trabaho ngayon at kadalasan ay may malalaking kamay at malalaking paa. Ang pribadong ipon na naiwan niya sa kanyang asawa ay 1,000,000 yuan lamang. Ngunit para maprotektahan ang negosyo ng kanyang asawa, napaluha lang si Shu Chun. Pagkababa ng telepono ay sinampal niya ang sarili sa mukha. Kasalanan niya ang lahat sa pagbuka ng kanyang bibig. Sa orihinal, ikinasal siya sa isang maliit na amo at may mataas na posisyon sa pamilya Shu. Gayunpaman, gusto niyang makakuha ng ilang pandiwang benepisyo at nawalan ng higit sa 1,000,000 yuan ng ganoon lang. Pinagalitan pa siya ng kanyang asawa sa harap ng lahat, "Scram back to your mother's house," at nawala lahat ng mukha sa mga kamag-anak ng Shu family. Si Shu Chun ay nagsisi at nagalit. Nang matapos niya ang tawag, dumiretso siya sa sofa at sa sobrang galit ay hindi na siya nakakain. Sa villa sa Jinling, nakita ni Helena ang notification ng bank account sa kanyang telepono. 1,000,000 ang kita. Sa sobrang saya niya ay halos tumawa siya ng malakas. Nagkaroon na naman siya ng pera. Muli niyang sinulyapan ang WeChat group. Puno ng papuri ang group chat para sa kanya. Ang mga kamag-anak ng Shu family ay nambobola lahat sa kanya. Sinabing nakahanap na siya ng isang mabuting manugang. Ang mga papuri na ito ay labis na ikinatuwa ni Helena, ngunit nang maisip niya ang villa, kumirat pa rin ang kanyang puso. Mas masakit pa sa paghukay ng kapirasong laman sa katawan niya. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, dapat niyang bawiin ang kanyang ari-arian mula kay Alex Dixon. Natanggap ni Helena ang 1,000,000 yuan ni Shu Chun at hindi nang ahas na tawagan si Alex Dixon, kaya hinimok niya ang kanyang anak na tawagan si Alex Dixon. Ma, kinuha mo na naman ba ang pera ni tita? Nagreklamo si Jane Lewis dahil kailangan pa niyang tawagan si Alex Dixon. Sa WeChat group kanina lang, hindi siya nakatunog ngunit nang makita niyang humingi ng tawad si Shu Chun at nagmamakaawa kay Helena, hindi pa rin mapapantayan ang kaginhawahan ng kanyang puso. Hindi nagtagal, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula sa kanyang asawa na humihiling sa kanya na makiusap kay Chairman Ren.
Tungkol sa bagay ng paghahanap sa kanya ng kanyang asawa upang matulungan, ito ay nasa loob na ng inaasahan ni Alex Dixon. Si Helena siguro ang tumatawag sa asawa niya para tumawag. Sa pagiging kuripot ng kanyang biyenan, tiyak na natanggap niya ang magandang bayad sa pagpapagamot ni Shu Chun. Alex Dixon half-jokingly said, "Asawa, anong mga benepisyo ang makukuha ko sa pagtulong kay Chairman Ren na humingi ng awa? Gusto mong tulungan ang nanay ko. Gusto mo ng mas maraming benepisyo. Of course. Kahit wala kang merit, kailangan mo pa ring magsikap. Ayaw mo ba akong bigyan ng rewards?" What a glib tongue. Jane Lewis pouted and asked, "Anong reward ang gusto mo?" Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Gusto mo bang magpalit ng mga lokasyon para gumawa ng mga tao ngayong gabi?" Kabanata 667. Namula si Jane Lewis at napag-alitan, "Alex Dixon, ikaw. Walang hiya ka talaga. Lagi mong iniisip ito sa sikat ng araw. Ikaw ang asawa ko. Siyempre dapat nating pag-aralan ang usapin ng paglikha ng mga tao ng sama-sama." Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Paano ang banyo? Sasandoon natin si nanay at tatay na natutulog." Napahiya si Jane Lewis kaya nataranta siya. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Nakatayo pa rin sa gilid si Helena at naghihintay na tapusin niya ang tawag. Natakot si Jane Lewis na marinig ng kanyang ina ang pribadong pag-uusap ng mag-asawa, kaya mabilis siyang pumayag at ibinaba ang telepono. "Paano na?" mabilis na tanong ni Helena. Sabi ni Jane Lewis, pumayag si Alex. Pagkasabi noon ay kumunat ang noo niya at muling nagtanong, "Ma, saan mo napunta ang pera?" "Ako, ginamit ko lahat." Natakot si Helena na magtanong ang kanyang anak kaya mabilis siyang tumakbo palabas ng sala. Sa sandaling lumabas siya ng sala, lumabas si Shu Fugi sa gilid at pinunasan ang kanyang mga kamay na may nakakatakot na ngiti. "Kuya, pwede mo ba akong pahiram ng 50,000 yuan?" Natigilan si Helena at agad na napag-alitan, "Di ba binigyan kita ng 200,000 yuan last week? Ginastos mo na naman ba lahat?" "I invested in the financial credit company. Malaki ang interest. Di ba sinabi ko na sayo?" Nagmamadaling nagpaliwanag si Shu Fugi. Pinagalitan siya ni Helena at malungkot na sinabi, "Ililipat ko sa iyo mamaya." Ginastos niya lahat ng pera niya. Sa katunayan, ibinigay niya ang lahat ng kanyang pera kay Shu Fugi sa likod ng kanyang pamilya. Sa opisina, tinawagan ni Alex Dixon si Director Ren at inayos ang usapin ng kontrata ng Shu family sa ilang salita. Iniisip kung paano niya mababago ang isang bagong trick kasama ang kanyang asawa ngayong gabi. Wala sa mood si Alex Dixon na manatili sa opisina. Tumayo siya at gusto nang bumalik sa villa. Akmang lalabas na siya ng villa, tumawag si Little Tita. Agad na kinuha ni Alex Dixon ang telepono. "Little Tita, may idea ka ba tungkol sa Jade Pendant?" Sinabi ni Lin Shenglan, "Ang Jade Pendant na binili sa pamamagitan ng auction, nakabalik na ako sa Yan Capital ng ligtas. Ang dalawang Jade Pendant ay isang pares, ngunit wala akong makitang anumang mga pahiwatig tungkol dito ngayon. Pinag-isipan ko ito ng matagal. Noong una, gusto kong hilingin sa isang tao na imbestigahan ito, ngunit ang bagay na ito ay hindi mapagkakatiwalaan ng sino man maliban sa iyo." Nakasimangot din si Alex Dixon at tumango. 2 piraso ng double fish jade pendant ang may kaugnayan sa sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, at maaaring may iba pang nakatagong dahilan sa likod nito. Hindi naging madali ang pagkuha ng jade pendant. Kung ito ay ipinasa sa sinuman upang mag-imbestiga, maaari itong maglabas ng impormasyon. Seryosong sinabi ni Alex Dixon, "Little Tita, bakit hindi mo ibigay sa akin ang jade pendant, at ako mismo ang mag-iimbestiga sa bagay na ito? Gayon din ang intensyon ko." Sabi ni Dixon Shenglan, "Sa loob ng 2 araw, pupunta ako kay Jinling at personal kong ibibigay sa iyo ang jade pendant. Kung hindi, hindi ako mapakali na ibigay ito sa iba." Pagkababa ng telepono, dumilim ang mukha ni Alex Dixon. Ngayon na ang kanyang cultivation base ay pumasok na sa golden core stage, kumpara sa dati, ang kanyang cultivation base ay tumaas ng ilang beses. Noong nakaraan, hindi niya masasabi na ang double fish jade pendant na ito ay isang magic weapon, ngunit ngayong dumami na ang kanyang cultivation base, naramdaman niya ang espiritual na enerhiya na naglalabas mula rito. Isa itong high-grade magic weapon. Ang mga taong nagpino ng mahiwagang sandata na ito ay mayroong cultivation base kahit sa huling yugto ng golden core at mas mataas.
Bukod dito, nagdagdag din sila ng mga magic weapon na nagtatago sa espiritual na enerhiya ng magic weapon. Ang mga may cultivation base ay mas mababa kaysa sa golden core stage ay hindi makikita sa kabuuan nito. Sino ang eksaktong nagpino sa dalawang sandatang ito? At ang pagkamatay ng kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan ay talagang may kinalaman sa isang late golden core cultivation powerhouse. Bakit itinago ng isang magic weapon na nagpapadalisay ng powerhouse ang spirit energy ng magic weapon? Paano napunta sa labas ang dalawang jade pendants? Ang serye ng mga tanong na ito ay nagtagal sa isip ni Alex Dixon na parang gulo, na walang anumang mga palatandaan. Una niyang hinala na ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay may kinalaman sa kanyang malaking tiyuhin at pamilya ni Dixon Yulong. Pero ngayon, parang hindi kasing simple ng iniisip niya. Marahil ito ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Gayunpaman, mayroong isang bagay na napakalinaw ni Alex Dixon. Kung gusto niyang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, kailangan muna niyang pagbutihin ang kanyang cultivation base. Nagpakita na ng ilang clue ang isang late-stage na Golden Core expert. Ang ganitong uri ng dalubhasa ay nagtataglay ng kapangyarihang sirain ang langit at patayin ang lupa. Kung hindi siya umabant, hanggat nakatagpo siya ng ganoong eksperto, tiyak na hindi niya ito kakayanin. Marahil kahit ang kanyang pamilya ay hindi kayang protektahan siya. Bumalik si Alex Dixon sa villa at naghintay sa kwarto kasama ang kanyang asawa hanggang hiting gabi. Nang tulog na ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, hinayla niya si Jane Lewis sa banyo. Hobby, pupunta ba talaga tayo? Gawin mo yan sa banyo. Hiyang-hiya si Jane Lewis na namula na ang mukha niya. Nakita ni Alex Dixon ang nahiyang tingin ng asawa at hindi napigilan ang pananabik. Niyakap siya nito at ngumiti, "How about we go to the living room and have a more exciting?" Baliw ka ba? Nagising ang tatay ko sa kalagitnaan ng gabi para pumunta sa banyo. Paano kung makita niya ito? Biglang nahiya si Jane Lewis at mapaglarong binatukan siya. Dapat nasa banyo siya. Gabi na, ngunit nagninangas ang kapaligiran sa silid. Tuldok. Gabi na, napagod si Jane Lewis at nakatulog ng mahimbing. Si Alex Dixon, gayunpaman, ay hindi nawala ng lakas. Napatingin siya sa asawa na mahimbing na natutulog at tahimik na bumangon. Pumasok siya sa looban ng villa. Binuka niya ang kaliwang palad niya. Biglang bumangon mula sa kanyang palad ang isang bola ng sumasayaw na puno ng tubig, at nagsimulang umindayog sa hangin. Iniunat ni Alex Dixon ang kanyang kanang kamay at inilabas din ang Crimson Fire Soul Stone, nag-inject ng surge ng spiritual energy dito. Kaagad, dalawang sinag ng liwanag, isang pula at isang puti, ang lumipad mula sa kanyang kaliwa at kanang palad, na nagbibigay liwanag sa paligid na kadiliman. Boom! Ang dalawang sinag ng liwanag ay lumipad sa hangin at agad na naging dalawang kumikislap na tubig at apoy na dragon, na umiikot sa hangin. Isang malakas na liwanag ang bumalot kay Alex Dixon. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at tumingin sa dalawang dragon, isang pula at isang puti, na umiikot sa hangin. Ang paligid ay napuno din ng malakas na espiritual na enerhiya. Ang malakas na espiritual na enerhiya ay talagang naging sanhi ng mga lantang bulaklak at mga punong nakatanim sa looban upang mabilis na maging berde at muling maging puno ng buhay. Ang pinakadalisay na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay orihinal na aura na inilabas ng mga sinaunang Diyos. Ang maalamat na Pangu ang lumikha ng mundo. Nagsalita ito tungkol sa paglabas ng katawan ni Pangu sa lupa, na naging mga bundok, ilog, puno at halaman. Sa katunayan, isa siyang Supreme Master na nakapasok na sa deity realm. Ang napakalaking halaga ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay kumalat sa lupa, na nag-trigger ng isang serye ng mga reaksyon. Gayunpaman, ang mundo ay nakaranas ng 10 milyong taon ng mga pagbabago. Wala na halos anumang espiritual na enerhiya, at ang mga sinaunang Diyos ay matagal nang nawala. Ang lahat ng mga espiritual na damo at halamang gamot na dating umiral sa mundo, kabilang ang mga banal na hayop at mga ibon, ay nawala din dahil sa pagkaubos ng espiritual na enerhiya. Ang kasalukuyang gamot na Chino ay ang pinakawalang kwentang damo sa nakaraan. Hindi niya alam na 10,000 taon na ang nakalilipas, nang ang espiritual na enerhiya sa Earth ay sapat pa, anumang ordinaryong espiritual na damo ay may mahimalang epekto ng pagpapahaba ng buhay ng isang tao.
Kahit na ang daan-daang libong taong gulang na ligaw na ginseng, sa mga mata ng mga nagsasaka 10,000 taon na ang nakalilipas, ay isa lamang halamang gamot na may pinakamababang espiritual na enerhiya, na ginagamit upang pakainin ang kanilang mga espiritual na alagang hayop. Ginamit ni Alex Dixon ang kanyang kamay upang iguhit ang 5 elemental formation sa lupa gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Sigaw niya at idiniin ang dalawang kamay sa ere. Ang malaking 5 elements formation ay lumiwanag sa lupa. Ang dalawang dragon na umaaligid sa himpapawid ay tila nakatanggap ng mga utos ng pareho silang bumagsak sa lupa, tumpak na lumapag sa dalawang porma sayon, isang timog at isang hilaga. Tumayo si Alex Dixon sa mata ng porma sayon at ipinikit ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang espiritual na chi sa lahat ng direksyon na nagtitipon patungo sa 5 elemental formation. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Nai-set up na niya ang 5 elements formation sa bakuran ng Vilya at ibinaon ang water spirit at fire soul stones sa kaukulang posisyon ng 5 elemento. Ang pagbuo ay kalahating natapos, at ito ay sapat na upang labanan ang sining ng isang ordinaryong eksperto. Hanggat natagpuan niya ang iba pang 3 uri ng espiritual na mga bagay, pagkatapos ay ililibing niya ang mga ito sa kaukulang posisyon ng 5 elemento. Nakumpleto ang 5 elements formation. Matapos mabuo ang porma sayon, ang kapangyarihan nito ay tataas ng husto. Kahit na hinanap siya ng isang late-stage na Golden Core expert, sa kanyang kasalukuyang lakas at suporta ng 5 elemental formation, kahit papaano ay makakalaban niya ang kanyang kalaban. Kabanata 668. Kinaumagahan, masiglang lumabas si Albert Lewes sa kanyang kwarto, kumikinang ang kanyang mukha. Papunta na sana si Jane Lewes sa kumpanya ng tumangala siya at nakita ang malarosas na mukha ni Albert Lewes. Tinanong niya, "Tay, napakasaya mo ba ngayon?" "Kakaiba talaga," sabi ni Albert Lewes na may masayang mukha, "lagi namang basa ang dati kong binti. Masakit buong taon pero ngayong paggising ko, kakaiba. Sa totoo lang hindi naman masakit ang basa kong binti. Ang aking buong katawan ay naging komportable." Sa sandaling ito, masayang lumabas ng kwarto si Helena at masayang sinabi, "Not to mention you, maganda rin ang insomnia ko. Napakasarap ng tulog ko kagabi." Si Uncle Shu Fugi ay naglakad din pabalik mula sa labas at bitbit ang dalawang malalaking bag ng piniritong dough stick at soybean milk. Nakita siya ni Helena at agad na sumigaw, "Fugi, bakit ka na naman kumain nito? Wala ka bang diabetes?" "Kuya, nabawasan na ang mga sintomas ng diabetes ko." Masigla si Shu Fugi. Tuwang-tuwang sabi niya, "Hindi ko alam kung anong nangyari. Pagkagising ko kaninang umaga, na-refresh ako bigla. Wala naman akong problema dati. Mabilis akong tumakbo sa ospital para magpa-check up. Pagkatapos suriin, hindi lamang nabawasan ang aking mga sintomas ng diabetes, ngunit ako ay naging mas masigla." Tumayo silang tatlo sa sala at tuwang-tuwa na nagkwentuhan. Buong gabi silang natulog at kitang-kita ang mga pagbabago sa kanilang katawan. Nawala ang banayad na karamdaman, nabawasan ang malubhang karamdaman, at maging ang kanilang mental na anyo ay naging mas mabuti. Napatingin si Jane Lewes sa iilang nag-uusap at labis ding nagulat. "Dad, Mom, Uncle, kumain ba kayo ng health supplement?" "Hindi, paano ako gagastos para makabili ng napakamahal na bagay?" Paulit-ulit na umiling si Helena at punong-puno ng diwa ang mukha. Si Jane Lewes ay labis na naguguluhan. Malinaw na malinaw sa kanya ang kalagayan ng 3 taong ito, lalo na ang diabetes ng kanyang tiyuhin. Maliban sa pag-iniksyon ng Insu Dixon, walang ibang paraan para gamutin ito. Ngunit sa isang gabi, gumaling na ang kalagayan ng 3 taong ito. Hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang mukha. Ang makinis at magandang mukha niya ay parang binalatan ng itlog. Bigla ding natuklasan ni Jane Lewes na gumanda rin ang kanyang balat. Pati yung acne sa mukha niya nawala na. Sa sandaling ito, lumabas si Alex Dixon sa kwarto. Agad na lumapit sa kanya si Jane Lewes at tinanong, "Alex, napansin mo ba ang mga pagbabago sa iyong katawan? Ibig sabihin, ang iyong konstitusyon ay umunlad ng ganito. Hindi rin alam ng aking mga magulang kung ano ang nangyari. Paggising nila, nawala lahat ng sakit sa katawan nila." "Ganun ba?" Umiti si Alex Dixon. Natural lang na gumaling ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Nai-set up na niya ang 5 elemental formation sa Vilya kagabi. Ngayong na-activate na ang porma sayon, ang espiritual na enerhiya sa lahat ng direksyon ay natipon dito,
At ito ay dinalisay ng pormasayon tungo sa pinakadalisay na espiritual na enerhiya sa mundo. Ang pinakadalisay na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay makapagpapalusog sa lahat ng bagay. Hindi banggitin ang isang normal na tao na nasa pormasayon na tulad nito, kahit na ang isang pasyenteng may malubhang sakit ay manatili sa 5 elementong pormasayon ng mahabang panahon, hindi lamang siya gagaling sa kanyang malubhang karamdaman, ngunit magagawa rin niyang pahabain ang kanyang buhay sa mahabang panahon. Bagamat hindi pa nagkakaroon ng hugis ang pormasayon at mayroon lamang 2 uri ng mga espiritual na bagay ng langit at lupa, tubig at apoy, napakahusay pa rin para sa mga ordinaryong tao na manirahan sa pormasayon. Sa oras na ito, tila may napansin si Jane Lewes. Tinitigan niya si Alex Dixon at nagtanong, "Tell me honestly, may ginawa ka ba?" Natigilan si Alex Dixon. Tumango siya at ngumiti. Oo. Ayaw niyang magsinungaling sa asawa. Kung tatanungin ng kanyang asawa, sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa 5-element formation. Anyway, alam na ito ng kanyang pamilya ngayon. Nanunood siya ng feng shui sa labas. Hindi naman big deal ang pagbuo ng formation. Hindi akalain ni Jane Lewes na siya talaga iyon. Agad niya itong hinayla sa gilid at sinabing, "I'm telling you, don't spend money to buy those health products for my parents. Don't see immediate results. Actually, there are hormones." Natigilan si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na mali ang pagkakaintindi ng asawa. Magpapaliwanag na sana siya nang biglang lumakad si Helena at mabilis na sinabing, "Binalik niya ang vilya ko. Inaasahan mo pa rin na gagastos siya ng malaking pera para makabili ng mga healthcare products para sa akin. Hindi pa ako nakakita ng ganoong manugang, na hindi nagbibigay ng kahit isang sentimo sa kanyang biyenan." May galit pa rin si Helena sa kanyang puso. Noon pa man ay may sama ng loob siya kay Alex Dixon dahil sa pag-alis niya sa vilya at sa bank account book. Hindi siya nang ahas na pag-alitan si Alex Dixon ngayon, ngunit sinamantala niya ang pagkakataong pag-alitan siya. Gusto niyang magsabi ng ilang salita ng insulto. Sabi ni Alex Dixon, "Nay, kung gusto mong kumain ng mga produktong pangkalusugan, bibilhin kita. Magkano pa ba ang gusto mong kainin? Gusto kong kumain ng ginseng linzes. Mabibili mo ako ng kahit anong mahal." Galit na sigaw ni Helena. Agad namang sinabi ni Jane Lewes, "Nay, hindi pwedeng basta-basta lang kumain ng gamot. Kung mahihirapan ka ulit kay Alex, may gagawin pa siya." Pagkatapos sabihin niyon, binigyan niya ng tingin si Alex Dixon habang tinutulak siya palabas ng bulwagan. Sa sobrang galit ni Helena ay napuno ng galit ang kanyang tiyan. Ngayon, lahat ng tao sa buong pamilya ay nasa panig ni Alex Dixon, kaya walang nagsalita para sa kanya. Si Alex Dixon ay tamad na makipagtalo kay Helena. Itinaas niya ang kanyang paa at lumabas ng pinto, dumiretso sa pharmaceutical factory. Noong siya ay nasa Mian Realm, ang pabrika ng pharmaceutical ay naitayo na at inilagay sa produksyon. Noon pa man ay sina Renan at Meng Nuoran ang tumulong sa pamamahala nito. Ngayong nasa tamang landas na ang pabrika ng parmasyutiko, pansamantalang bumalik si Renan sa Haicheng. Si Meng Nuoran ang namamahala sa kalidad ng gamot at namamahala sa kontrata. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Alex Dixon sa pasukan ng pabrika ng pharmaceutical. Ang bagong-bagong pabrika ng parmasyutiko ay napaka-estilo sa ilalim ng araw. Ang bagong itinayong lugar ng pabrika ay napakalaki, at ang mga empleyado ay nagsimula na ng produksyon sa maayos na paraan. Pinagmamasdan ni Alex Dixon ang paglalakad at pagdating sa pinto ng opisina. Ang karatulang General Manager's Office ay nakasabit sa pintuan. Nakasulat dito ang pangalang Meng Nuoran. Itutulak na sana ni Alex Dixon ang pinto nang biglang may narinig siyang ingay na nagmumula sa opisina. Narinig niyang nagpipigil ng galit si Meng Nuoran. "Tuldok, Boss Huang. Hindi ba tayo nagkasundo noong nakaraan na ang batch ng mga Chinese na gamot na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon? Bakit biglang tumaas ang presyo sa 2 milyon ngayon? Ang mga halamang gamot ay biglang tumaas ng 500,000 yuan. Ito ay hindi isang maliit na gastos sa aming produksyon." Nang matapos siyang magsalita, isang magaspang at mayabang na boses ng lalaki ang tumunog. "Miss Meng, malaki ang pabago-bago ng market price nitong Chinese medicine. Kung hindi mo ito bibilhin, ibebenta ko ito sa ibang pamilya." "Then, paano yan? May kasunduan na tayo. Nag-order na kami ng medicinal herbs dito.
We have to wait for urgent use right now. Otherwise, if we can't deliver the orders from the Yan capital, makakaapekto ito sa aming produksyon. Ang magaspang at paos na boses ng lalaki ay tila inaasahan na siya ay balisa. Tumawa siya ng walang takot at biglang nagsalita ng may nakakalokong tono. Wala akong choice kundi pataasin ang presyo ng mga halamang gamot. Bakit hindi ko i-treat si Miss Meng sa hapunan ngayong gabi at mapag-usapan natin ng maayos ang presyo? Baka bababa pa. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay biglang napag-alitan ang isang medyo may edad na babae na paos ang boses. Huang Dakay, let me tell you, this business can't be any less. You are treating this woman to a meal because you want to see how young and beautiful she is. Let me tell you, you are marrying into our family. Kung maglakas loob kang manligaw sa labas, mag-ingat ka na hahayaan kitang iwan ang pamilya at wala kang makukuha kahit isang sentimo. Lalong mabangis ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Biglang lamambat ang boses ni Huang Dakay. Umiti siya at mabilis na sinabi, "Wife, I don't have any thoughts about CEO Meng. I am planning to discuss it again. After all, we are going to do a long-term business." Nang marinig niyang may lalaking gustong kunin si Meng Nooran, agad na binuksan ni Alex Dixon ang pinto ng opisina at pumasok. Pumasok siya sa opisina at nakita niya si Meng Nooran na nakatayo sa likod ng mesa. Pulang-pula ang mukha niya. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang payat na medyo may edad na lalaki. Siya ay kalbo at may kintab na parang Mediterranean Sea. Nakatitig siya sa kwelyo nito gamit ang isang pares ng mga mata na tila nakakakita sa kanya. Kabanata 669. Sa kaliwang bahagi ng medyo may edad na kalbo ay nakatayo ang isang medyo may edad na babae na may makapal na make-up. Siya ay matangkad at malakas, na tumitimbang ng hindi bababa sa 200 kilo. Sa unang tingin, mukha siyang nanay o ina. Ang inang insekto na ito ay nasa kanyang baywang, at ang isa naman ay nakaturo sa ilong ni Meng Nooran. Galit na sigaw niya. Director Meng, negosyo namin ang negosyo namin. Kung gusto mong akitin ang asawa ko at hilingin sa kanya na bigyan ka ng mas mababang presyo, sasabihin ko sa iyo, hindi pwede. Ang pamilya naming Ma ang kumokontrol sa buong Nanguang region, at kahit 1/3 ng domestic Chinese medicine market. Huwag mo nang isipin ang pagbabawas ng kahit isang sentimo, magbabayad ka, o maghanap ka ng ibang tao para ibenta ang iyong mga halamang gamot. Umungol ang babaeng insekto hanggang sa kung saan-saan lumipad ang kanyang laway, at maging ang taba sa kanyang mukha ay nanginginig. Pinagalitan niya si Meng Nooran hanggang sa namula ang mukha niya. Tiniis niya ang kanyang galit at malamig na sinabi, "Madam Ma, sana maintindihan mo na kami ni Boss Huang ay mga transaksyon lamang sa negosyo. Mangyaring huwag akong sir-on." Dumura ang babaeng surot sa lupa at nginisyon, "Alam mo ang iniisip mo. Kung gusto mong magnegosyo, ilipat ang 2 milyon sa account ng aking kumpanya." Pagkasabi noon, mayabang na tumalikod ang babaeng surot at lalabas na sana ng pinto. Tumayo si Alex Dixon sa kanyang likuran nang hindi gumagalaw. Wala siyang oras na huminto sa oras at sinaktan si Alex Dixon. Sinulyapan niya si Alex Dixon at nakita niyang hindi ito matangkad at matibay, kaya hindi na lang niya ito binitawan. Umaasa sa kanyang matangkad at matibay na katawan, umabant siya na parang kanyon. Malamig na umungol si Alex Dixon sa kanyang puso at hinayaan siyang mabangga siya. Tung. Hindi lang natama ng babaeng insekto si Alex Dixon, napaatras siya ng ilang hakbang. Tumama ang bewang niya sa sulok ng office table, at agad niyang tinakpan ang bewang niya sa sakit. Napasigaw siya sa sakit. "Hobby, tamaan mo itong security guard." Agad niyang itinuring si Alex Dixon bilang isang security guard. Si Huang Dakay, na nasa tabi niya, ay agad na nagtaas ng manggas at agresibong naglakad. Angal niya kay Alex Dixon, "Bulag ka ba? Hindi ko nakitang lumapit ang asawa ko. Ikaw ang security guard dito, di ba? Kung hindi mo binayaran ang gastusin sa pagpapagamot ng asawa ko ngayon, hindi kita mapapatawad." Ilang beses na minasahe ng babaeng surot ang kanyang baywang at sinabi kay Meng Nooran sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, "Director Meng, paano ka nag-recruit ng mga tao?" Agad na tanggalin ang security guard na ito. "Maaari pa tayong magtulungan." Si Meng Nooran ay malamig na tumingin sa kanila. Tumangala siya at sinabi kay Alex Dixon, "Boss Dixon, okay ka lang?
Habang nagsasalita siya, gumalaw siya sa mga payat na hakbang at pinaikot ang kanyang baywang mula sa likod ng mesa upang maglakad sa harap ni Alex Dixon. Nagpalit siya ng isang propesyonal na damit. Nakasuot siya ng masikip na puting kamiseta, nakapulupot sa kanyang magandang figure, at nakasuot ng itim na damit. Isang pares ng mga slender jade legs na nakasuot ng itim na translucent na medyas. Nakasuot siya ng itim na high heels at nakatali ang kanyang buhok sa isang bun. Tumingin si Alex Dixon kay Ming Nooran nang may paghanga at nasiyahan sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na hindi nagtagal pagkatapos na pamahalaan ni Ming Nooran ang pabrika ng parmasyutiko sa loob ng 2 buwan, ang mahiyain na batang babae noon ay nagbagong anyo sa isang may kakayahan at independenteng babaeng amo. It's alright, mahinang sabi ni Alex Dixon. Sinulyapan niya ang medyo may edad na lalaki at babae at nagtanong, Nooran, sino sila? Bakit sila nagkakagulo sa opisina mo? Kuya Alex, narinig mo ba sila sa labas ng pinto? Namula si Ming Nooran. Sa harap ng mga staff ng pharmaceutical factory, siya ang boss ng kumpanya, ngunit sa harap ni Alex Dixon, hindi niya maiwasang bumalik sa maliit na batang babae sa nakaraan, na nangangailangan ng proteksyon ni Alex Dixon. Ikaw si Boss Dixon ng pharmaceutical factory. Ang babaeng malaking surot ay nagpalipat-lipat na sulyap kay Alex Dixon at pinigilan ang kanyang mapagmataas na ugali. Sinabi niya, ang batch ng mga halamang gamot na ito ay napakakaunting. Kung gusto mo, dapat kang magpadala ng pera sa lalong madaling panahon. Malamig na sinabi ni Ming Nooran, galing sila sa Chinese Medicine Branch Company ng Ma Family. Noong nakaraang buwan, pumirma ako ng kontrata sa kanila para sa isang batch ng Chinese medicines. Ang kabuuang presyo ay 5 milyon. Ngunit ngayon, pagdating nila, ang presyo ay biglang tataas ng 500,000 bagamat ang perang ito ay hindi gaanong, ang halaga ng paglilipat ng gamot ay mas mataas. Mahigpit niyang sinunod ang utos ni Alex Dixon. Ang unang batch ng repairing ointments na ginawa ng pabrika ng pharmaceutical ay sumunod sa patakaran ng mabuti at mura, at unang ginawang tanyag ang pabrika ng parmasyutiko. Nakasimangot din si Alex Dixon. Bakit mo itinaas ang presyo? Karamihan sa mga medicinal herbs na in-order namin ay 9 Festival Calamus, Wild Mountain Ginseng, Hidden Red Flower, at iba pa. Hindi maganda ang pagbabago-bago ng mga halamang gamot na ito. Si Huang Dakay ay may hitsura ng paghamak. Anyway, it's the price. Gusto mo ba o hindi? Naka-cross-arm din ang babaeng surot sa gilid. Buong pagmamalaking sinabi niya, maaari kang pumunta at maghanap ng sinumang nagbibenta ng gamot na Chino sa presyong ito. Ang buong rehiyon ng Nangguang ay negosyo ng halamang gamot ng Ma Family. Galit na sinabi ni Ming Nooran, sinasamantala mo ang pagkakataon na itaas ang presyo. Kalimutan mo na, Nooran. Umiling si Alex Dixon at bumaling kay Huang Dakay. Sinabi niya, Boss Huang, ang 2 milyong yuan ay ililipat kaagad sa account ng iyong kumpanya, ngunit umaasa akong magaransya mo ang kalidad ng gamot at maihatid ito sa tamang oras. Tumawa si Huang Dakay at tumango. Boss Dixon, prangka kang tao. Ako, si Huang Dakay, ay tiyak na makikipagkaibigan sa iyo. Hanggat ang pera ay binabayaran, ang mga halamang gamot ay ihahatid sa iyo sa hapon. Pagkasabi noon ay tumalikod siya at ang babaeng surot at lumabas ng pinto. Pagkaalis nilang dalawa, nagtatakang tanong ni Ming Nooran. Kuya Alex, bakit ka pumayag sa kanila? Nakita ng lalaking Huang na ito na nagmamadali kami at gusto naming samantalahin ang sitwasyon upang samantalahin ang sitwasyon. Kaya lang, ang 9 Festival Calamus at ilang iba pang halamang gamot, ang isa, 5 milyon ay itinuturing na isang mataas na presyo. Sinabi ni Alex Dixon, ang mga order para sa gamot sa Yan Capital ay 2 buwan na mula ngayon. Ang linya ng produksyon sa Haicheng ay huli na rin. Ang pinakamahalaga sa amin ngayon ay ang paghahatid ng mga kalakal sa oras. Para sa karagdagang 500,000, hindi ito maraming pera. Ang pagtaas ng budget ng 500,000 ay nangangahulugan na ang batch ng gamot na ito ay ibebenta sa presyo ng gastos. It wouldn't make karaming pera. Gayunpaman, sa pananaw ni Alex Dixon, ang pinakamahalagang bagay para sa pabrika ng pharmaceutical ay ang reputasyon nito. Paggamit ng repairing ointments para patanyag muna ang pabrika ng parmasyutiko, at pagkatapos ay ang Red Fescue wine para pag-usapan ang tungkol sa kita. Nang makitang sinabi ni Alex Dixon, tumango lang si Ming Nooran bilang pagsang-ayon.
Siya ay umalis ng maaga at huli na bumalik, at buong pusong nakatuon sa pabrika ng parmasyutiko. Siya ay halos walang oras upang manatili sa villa at walang oras upang makipag-ugnayan kay Alex Dixon. Naglakad si Alex Dixon sa upuan ng amo at umupo. Sinubukan niya ito at tumangala ng nakangiti. Nooran, lalo kang nagiging babaeng CEO ngayon. Paano ako? Namula si Ming Nooran at naglakad papunta sa desk. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang segundo, sinabi niya, Elder Brother Alex, plano kong umalis kaagad sa villa. Nagulat si Alex Dixon. Hindi ka ba sanay na tumira sa villa? O naghahanap na naman ng gulo si Helena sa'yo? Hindi. Umiling si Ming Nooran at mahinang sinabi, masyadong abala ang trabaho ko. Aalis pa rin ako. Mas mabuting mas malapit sa pabrika. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking kaligtasan. Ang pabrika ay may mga dormitoryo at mga security guard, walang problema. Nang makita niyang sinabi niya ito, naisip ito ni Alex Dixon at tumango bilang pagsang-ayon. Noong nakatira si Ming Nooran sa villa, tinatrato lang siya ni Helena bilang isang utusan at inutusan siyang gumawa ng gawaing bahay. Isa-isang tiniis ni Ming Nooran ang mga bagay na ito at ginawa ang ayon sa kahilingan ni Helena. Sa kanya, na minsang naging big miss ng Ming family, talagang hindi madali. Pagkatapos magsalita ni Ming Nooran, mas lalong umitim ang mukha niya. Sa totoo lang, ayaw niyang umalis, ngunit ang kanyang pagtulog sa gabi ay masyadong magaan, at kahit na ang kaunting paggalaw ay madyay gising sa kanya. Para naman kay Jane Lewis at Alex Dixon, nag-flirt silang dalawa sa kalagitnaan ng gabi, at lahat ng ginawa nila, maririnig niya. Ito ay walang alinlangan na pagpapahirap sa kanya. Sa isang banda, kapatid niya si Jane Lewis, at sa kabilang banda, si Alex Dixon ang taong pinapahalagahan niya. Mas mabuting umalis at magkaroon ng kaunting kapayapaan. Tuldok. Sa hapon, bumalik si Alex Dixon mula sa pabrika ng parmasyutiko sa villa. Nang malapit na siyang magtanim, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Ming Nooran. Kuya Alex, halika rito dali. Ang boses ni Ming Nooran ay labis na nag-aalala, ang bagay tungkol sa mga halamang gamot ay nakakagulo. Kabanata 670. Bago pa siya matapos ay biglang huminto ang boses. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig ni Alex Dixon ang sigaw ni Ming Nooran mula sa telepono. Napasigaw siya sa gulat, anong ginagawa mo? Kumunot ang noo ni Alex Dixon at agad na sumigaw, Nooran, anong nangyari dyan? Ngunit ibinaba ang telepono. Agad siyang tumawag muli, ngunit tumunog ang kanyang telepono na may notification na naka-off ito. May nangyari kay Ming Nooran. Bumaba ang mukha ni Alex Dixon, at agad niyang tinawagan si Wang Lizu. Sa loob ng 5 minuto, gusto kong hanapin ang lokasyon ni Ming Nooran. Si Wang Lizu ay hindi nang ahas na mag-antala, at mabilis na inilipat ang buong sistema ng pagsubaybay ni Jinling. Wala pang 5 minuto, nakita niya ang lokasyon, at mabilis na ipinadala ito kay Alex Dixon. Sinulyapan ni Alex Dixon ang lokasyon sa kanyang telepono at malamig na sumigaw, nasaan ito? Ang lokasyon ay matatagpuan sa isang gusali sa gitna ng Jinling City. Mabilis na sinabi ni Wang Lizu, Boss Dixon, ang opisinang ito ay isang sangay ng Chinese medicine company ng Ma Family sa Jinling. Ito ay pinamamahalaan ni Huang Dakay at ng kanyang asawa, si Ma Shurong. Agad namang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang paa at naglakad palabas. Habang naglalakad, utos niya sa malalim na boses. Imbestigahan kaagad. Tingnan ang background ng Chinese medicine company ng Ma Family na ito, pati na rin ang lahat ng impormasyon tungkol sa branch company na pinangangasiwaan ni Huang Dakay at Ma Shurong. Oo. Mabilis na tumango si Wang Lizu at nakahinga ng maluwag sa kanyang puso. Malas talaga itong si Ma sa pagkakataong ito. Hindi ba't niligawan niya si kamatayan sa pamamagitan ng pag-provoke sa babae ni Boss Dixon? Tuldok. Sa opisina ng Chinese Medicine Company. Naikuyom ni Ming Nooran ang kanyang mga kamao at pinigilan ang galit sa kanyang puso habang malamig na nagtanong, Boss Wang, ano ang ibig mong sabihin dito? Malinaw na in-order ng aming halamang gamot ang Black Fern, ngunit ipinadala mo ang Black Fern. Ang dalawang halamang gamot na ito ay iba talaga. Huang Dakay crossed his arms at tumayo sa harapan niya na may walang takot na ekspresyon. Sa likod niya, sa magkabilang gilid ng pinto ng opisina, may mga matataas at matitibay na bodyguard na nagbabantay.
Ilang beses niyang tinitigan si Ming Nooran na may masamang tingin bago dahan-daang sinabing, Miss Meng, ito ang black fern. Wala kang masyadong alam sa Chinese medicine, kaya wala kang alam tungkol dito. Ang dal-dal mo. Malapit na talagang sumabog si Ming Nooran sa galit. Nagtapos siya sa isang medikal na universidad at kalaunan ay naging intern sa National Clinic sa loob ng ilang panahon. Paanong hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng black fern at black fern noong nasa ilalim siya ng pangangasiwa ni Deputy Director Lu? Malinaw na ginamit ng Huang Dakay na ito ang murang black chicken bilang mahal na wild black fern. Hindi namin tatanggapin ang batch ng mga kalakal na ito. Si Ming Nooran ay determinado at mapagpasyahan, at ang kanyang saloobin ay napakatigas. Boss Huang, kung sa tingin mo ay kaya mo akong lokohin ng ganito, pasensya na. Magkita tayo sa korte. Sinulyapan niya ang telepono sa sahig at malamig na sinabi, at saka, tinawagan ko lang si Boss Dixon, kinuha ng bodyguard mo ang phone ko at inihagis sa sahig. I will settle this score with you in court. Malamig ang mga mata ni Ming Nooran. Hindi niya nilainggan si Huang Dakay, na nakaharang sa kanyang harapan, at mabilis na lumagpas sa kanya. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, biglang hamarang ang dalawang bodyguard at hinaranggan siya. Agad na nagbago ang magandang mukha ni Ming Nooran. Tumingon siya at malamig na saway, Huang Dakay, ano ang gusto kong gawin? Director Meng, nandito ka na. Bakit ka ba nagmamadaling umalis? Lumakad si Huang Dakay nang may masamang tingin at pinalaki ang kanyang magandang mukha at figure. Napalunok siya ng laway at sinabing, since you think this batch of medicine is controversial, why not we stay and discuss it? Walang dapat pag-usapan. Umalis ka nga sa harapan ko, malamig na saway ni Ming Nooran at lalakad na sana papunta sa pinto. Huwag kang mag-alala. Hinawakan ni Huang Dakay ang palso ni Ming Nooran at tinitigan siya. Bumibilis ang kanyang paghinga. Director Meng, actually, itong batch ng medicinal herbs ay para sa mas Chinese medicine company namin. Wala lang. Matagal ko nang hinahangaan si Director Meng. As long as Director Meng can satisfy my little wish of being intimate with Fang Zi. Hindi banggitin na ang batch ng mga halamang gamot na ito ay madaling makipag-ayos, maaari kang makakuha ng isang malaking halaga ng mga rebate sa hinaharap, bibigyan kita ng anumang mga halamang gamot. Habang nagsasalita siya, sakam niyang pinalaki si Ming Nooran. Ang babaeng general manager ng pharmaceutical factory na ito. Siya ay mas maganda kaysa sa kanyang 200 pound na asawang si Big Bog. Hindi lang maganda ang mukha niya, sobrang init din ng figure niya. Bukod sa malamig at mayabang na ugali ni Ming Nooran, iba talaga siya sa mga babaeng kadalasang nakakasama niya sa hapunan. Matagal nang nasiyahan si Huang Dakay sa kanyang babaeng dilaw ang mukha. Ang bata at magandang si Ming Nooran ay agad na napukaw ang kanyang pagnanais na sakupin siya at agad na nais na parusahan siya sa lugar. Hayaan mo. Itinulak ni Ming Nooran ang kamay ni Huang Dakay palayo. Ang lugar na nahawakan niya ay parang uod na gumagapang, na labis na ikinainis niya. Ngunit sinulyapan ni Ming Nooran ang dalawang bodyguard na nakatayo sa likod ni Huang Dakay. Pagkaraan ng ilang sandali ay kumalma siya, bigla siyang ngumiti ng nakakaakit. Boss Huang, basta ipinapangako ko sa iyo, matutupad mo ba talaga lahat ng hiling ko? Siyempre. Nanginginig ang katawan ni Huang Dakay, at siya ay naging walang kapantay na nasa sabik. Nang hawakan niya ang palso ni Ming Nooran kanina, hindi na siya napigilan ng mad-ulash na haplos na yon. Nais niyang maidiin niya ito sa mesa ngayon at tamasahin ito ng buong puso. Sumandal si Ming Nooran sa desk at gumawa ng S-shape position. Ainalalayan niya ang kanyang baba at tinagilid ang kanyang ulo para ngumiti. Then you call the bodyguards out. Could it be that when we were discussing private matters, we still need to let other people watch? Nabighani si Huang Dakay sa kanya at agad na pinagalitan ang bodyguard na lumabas ng opisina. Matapos iwanan sila ni Ming Nooran sa opisina, agad na hinubad ni Huang Dakay ang kanyang suit at ibinuka ang kanyang mga braso para sugurin si Ming Nooran. Baby, sasama na ako. Kasabay ng pagsuntok nito sa kanya ay biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Ming Nooran at agad na nanlamig ang mukha nito. Sa bilis ng kidlat, kinuha niya ang laptop na nasa mesa at buong lakas na hinampas ito patungo sa ulo ni Huang Dakay. Bang! Tumama ang laptop sa ulo ni Huang Dakay. Hindi man lang siya makasigaw at bumagsak sa lupa. Huminga si Ming Nooran at tumingin kay Huang Dakay na sumisigaw sa lupa.
Hindi pa rin niya mailabas ang galit niya. Naglakad siya pasulong at sinipa siya ng ilang beses gamit ang kanyang high heels. Sa wakas, sinipa niya ang mahalagang bahagi ni Huang Dakay. Ang sipa na ito ay agad na naging sanhi ng pagputi ng mga mata ni Huang Dakay sa sakit. Ilang ungol ang pinakawalan niya. Sinamantala ni Meng Nooran ang pagkakataon na tumakbo palabas ng opisina, ngunit hindi man lang siya nakagawa ng 2 hakbang bago tinakpan ni Huang Dakay ang kanyang ulo at hinabol siya. Sumigaw siya ng malakas, "Bitter, catch her!" Nagulat si Meng Nooran. Nagsisi siya na ngayon lang siya gumamit ng sobrang lakas at hindi niya pinatay ang pervert na ito. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga security guard ang agresibong sumugod at nahuli si Meng Nooran sa ilang mga galaw. "Mabangong babae, binibigyan mo ako ng mukha ngunit hindi mo ako binibigyan ng mukha." Ipinakita ni Huang Dakay ang kanyang kabangisan at hinawakan ang kwelyo ni Meng Nooran, na gustong mapunit ito sa kalahati. Buong lakas na nagpupumiglas si Meng Nooran, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Hindi siya natatakot na mabugbog. Natatakot siya na ang Huang Dakay na ito ay mabaliw at subukang alisin ang kanyang kawalang kasalanan. Sa sandaling ito, isang sigaw na parang baboy na kinakatay ang biglang umalangaw mula sa koridor. "Huang Dakay, anong ginagawa mo sa likod ko?" Ang boses na ito ay labis na natakot kay Huang Dakay kaya't siya ay nanginag at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Mabilis na sumigaw ang bodyguard sa tabi niya, "Director Ma." Si Ma Xiaopeng ay agresibong lumakad at sinampal ng 2 beses ang mukha ni Huang Dakay at sumigaw, "Sampal! Sampal! Sino bang may sabi sa'yong papasukin mo ang babaeng ito?" Siya. Pumunta siya rito upang pag-usapan ang tungkol sa mga halamang gamot. Namamaga ang mukha ni Huang Dakay dahil sa pambubugbog, at hindi siya nang ahas na sumagot ng anuman. Inisip niya lamang na putulin ang relasyon nila ni Meng Nooran. "Hehe, hindi ko pa alam kung anong klaseng tao ka. Hindi na mababago ang isip ng aso at kumain ng shiti." Saway ni Ma Xiaopeng sa kanya at lumingon sa kanya para tumingin ng masama. "Meng Nooran, Direktor Meng, binigyan kita ng mukha para pag-usapan ang tungkol sa negosyo, ngunit talagang dumating ka para akitin ang aking asawa.